Kaya po ako nag-live ngayon dahil sa kumakalat po sa social media, i ilalabas ko na rin po ang nararamdaman ko tungkol sa mga issue na ibinabato po nila sa akin. What's up po mga katakos, no? May lilinawin lang po ako. Kaya po ako nag-live ngayon dahil sa kumakalat po sa social media na kung ano-ano pong mga comment ang aking nababasa, kung ano-ano pong paninira ang mga sinasabi. Kaya po ako ngayon narito, ilalabas ko na rin po ang nararamdaman ko tungkol sa mga issue na ibinabato po nila sa akin. Bago po yan, mahirap po. Halos hindi na po ako makalabas. Halos nahihirapan na rin po ako sa mga binabato sa akin ng mga tao, lalo na po sa mga comment section na nababasa ko. Hindi ko po kasalanan. Ito po, lilinawin ko lang po sa inyo kung ano ang tunay na nararamdaman ko. Makinig po kayo. Hindi ko po kasalanan na maging magandang lalaki po ako. What? Bro, what are you talking about, man? Sa tuwing lalabas po ako, lagi po nila akong sinisigawan na Coco Martin daw. Nahihirapan na rin po ako. Hindi ko po kasi gusto yung mga naririnig ko. May sarili naman po akong pangalan. What? What the fuck? Tawagin niyo po ako sa tunay kong pangalan, kung sino man po ang mga nakakakilala sa akin. Pero wag yung gano'n, sasabihin niyo sa akin na ako si Coco Martin. Makakala niyo po ba, nahihirapan po ako sa sitwasyong ganito. Hindi po, ang gusto ko lang naman po yung may sarili akong desisyon, yung maging normal na tao, naglalakad sa kalsada. Alam niyo po ba, ako ang sinisisi ng mga driver sa tuwing sasakay ako ng jeep. Kahit hindi rush hour, napupuno sila, may mga sumasabit pa. Sa tuwing pupunta ako sa mga fast food, kahit walang okasyon, sabi, kasalanan ko, bakit nagkakagulo? Hindi ko po talaga kasalanan. Ang akala ko po blessing po ang ibinigay sa akin na gandang lalaki. My God! Wow! Pero hindi po pala. Mahirap din po pala. Kaya po sa mga nambabash po sa akin sa social media, yung mga nagko-comment, please, patahimikin niyo na po ako. Damn! Nahihirapan na po ako sa sitwasyon kung ganito. Hindi ko po ginusto ang maging gwapo. Nahihirapan na rin po ako sa sitwasyon ko, kahit yung pamilya ko, hindi na po sila nakakalabas ng maayos dahil masyado po silang binubuli. Bakit daw ang gandang lalaki ng papa nila? Kung asawa ka naman, bakit gusto sa kanila na lang daw ako pagka
nakikipag-away yung asawa ko o yung mga anak ko. Kaya po, sa lahat po ng mga hindi mapakali, ay, mahirap po. Mahirap po sa sitwasyon namin ang maging gwapo ako. Nice. Naawa na po ako sa mga anak ko dahil binabash po sila. Kaya tigil na po natin tong mga ganitong ugali. Pagka mahirap. Ang gandang lalaki ko po ay hindi ko pinagmamalaki. Hindi ko po siya pinagyayabang kung magandang lalaki ako. Dahil nahihirapan din po ako mula pa nung bata. Hindi ako pinapalabas ng magulang ko dahil lagi akong kinukurot sa pisngi. Lagi akong hinahawakan. Lagi akong binubuhat ng kung sino-sino mga tao. Kaya ang ginawa ng magulang ko, hindi na lang ako pinapalabas. Kaya ito, nararamdaman din naman ng mga anak ko, ng asawa ko. Binubuli daw sila. Ano yung sinasabi sa akin? Kesyo, napakayami ko raw. Stop it. Get some help. Napakagwapo ko raw. Ang sarap daw pisilin ng pisngi ko. Ang sarap daw pisilin ng ilong ko. Ang ganda raw ng mata ko. Lagi na lang ba gano sa tuwing nakakasawa na. Kaya tigilan na po natin ito. Ayan po. Ngayon po, nilabas ko na po ang sama ng loob ko. Sana po sa mga taong nakakaunawa, nakakaintindi sa pagiging magandang lalaki ko, i-private message nyo po ako. Tulungan nyo po ako kung paano gagawin kong maintain. Kasi hindi ko po nakasanayang maging mayabang. Hindi ko sinanay na maging na ipagmalaki ko ang itsura ko, yung pagiging gwapo ko. Dahil yun ang tinuro sa akin ng magulang ko. At hanggang dito na lang po. Marami pong salamat. Sana po maitigil na po ang pagbabash at pang-iinis sa aking mga anak. Maraming salamat po. Ito po si Tacos, Taconyo TV, ang inyong lingkod. Maraming salamat po.